Mapagpalang araw mga tol, welcome na namang muli dito sa aming channel. Nandito na kami ngayon sa chapter 2 ng Bunsurot Campsite. Ito na ang mga pangyayari. Sa aming pagbalik sa campsite ay nagdala kami ng tanglad na pangtanim. Nagdala na rin kami ng sili at inilagay namin ito sa dahon ng bagik-ik. Para dito natin ilagay yung sili. Tinupi lang namin ang bagik-ik at inilagay ang sili. Tapos kumuha lang kami ng baging na hanupol para pangtali. At inilagay ito sa aming kamuyot. Sa aming pagpatuloy ay may nadaanan kami ng mga sidling ng kahoy na gisok. Kaya nanguha kami ng balat ng abaka para lagyan ng sidling. Mga isang dangka lang. Yan. Tapos yan, tiin mo dyan. Lagyan mo dyan ng lupa bago ilagay yung sidling. Ang ginagamit namin sa ginagawa naming lagyanan ng similya o seedling ay yung malapit na sa ubod na bani ba, kasi madali siyang tupiin, ganyan no. Pero yung pangunahing balat niya tulad nito ganyan ay matigas tupiin, ganyan no. Ayun, matigas. Tapos pag tinutupi mo hindi maayos yung dito, okay, pero dito hindi maayos, tumutulis. Katulad ng malapit na sa ubod na malambot lang siyang tupiin. Ito ang ginagamit naming lagyanan ng similya malapit na sa ubod kasi malambot siyang tupiin. Tinatanggal namin itong pangunahing balat niya kasi ito ang matigas. Ito ang dapat. Ito ang mga sidling ng kahoy na gisok. Ito ang seedling ng gisok at ito yung puno niya, yung mother niya. Laki na, napakalaki. Tigdalawa kami, bali 6 na sidling. Itanim namin doon sa aming campsite. Dahil mahirapan sila sa pagbitbit kaya inilagay na namin ito sa aming bukag. Nagpatuloy kami at nakaabot kami dito sa Agsaman alas 9 na, mainit na. Ang init mga tol. Yung init. Ayan si Bonsrini, kinagat ng lamutik. Speaking. Relax muna kami dito mga tol. Dahil napakainit doon sa Agsam kanina. Speaking. Yung aso namin. May hinahabol siya kanina na manok na wild chicken. Ano yan? Lamutik. Lamutik. Sa amin sa Higaonon lamutik. Sa Bisaya hamantik. Ewan ko lang kung ano sa Tagalog. Yung malaking yung malaking langgam ba na pula. Tingnan natin ba para makita nila yung lamutik, yung forma ng lamutik. Yan, yan ang lamutik. Yan o. Pagka sakit yan. Magat. Pula. Malaking langgam. Mamaya doon sa gubat na talaga pag may makita kaming maraming lamutik, papakita namin. Anong nangyari sa'yo? Kahoy ba? Kahoy. Hindi guys. Sige, klaro.
Hindi ko kasi napansin yung ano ba kahoy. Pangit kasi itong ano niya, spike ng butas ba. Madulas. Dito na kami sa papasok na kami sa gubat mga tol. Dito na. Grabe talaga to makatawa si Boy Nakaka. Akala ko si Boy Sandig ka, si Boy Tawa ka pala. Kaya mag-ingat kayo mga guys pag nakita kayo nito. Pag sumimplang kayo, sigurado to si Boy Sandig, ang laking bunganga pag tumawa. Ang saya rin is Piki, pangatlong sama na niya ito. Ito na ang pinto ng gubat. Ramdam na namin dito ang presko at ang lamig ng hangin. Pagpasok pa lang namin ay sinalubong agad kami ng huni ng mga ibon na kalaw, tayantan at tausi. May nadaanan din kami dito na malaking kahoy na binuwang na pinamahaya ng malaking anay. Ang daming sidling ng kahoy na tugop. So, Ang bunga nitong kahoy na tugop ay parang marang at saka yung dahon niya parang marang din. Ito ang sidling ng kahoy na tugop. Parang marang. matamis din to. Wow. Ito yung kanyang puno. Puno ng tugop. Napakalaki. Ang dagta nito ay madikit. Ano? Dumadami pa yan. Kapag nasa mga 5 minutes na ito, didikit na yan. Meron din ditong bahay ng tambubuan pero maliit pa. Pagdating namin sa may tubig ay agad kaming gumawa ng sandayong para makainom. Gumamit lang kami dito ng balat ng abaka na ginawa naming sandayong. Oh, inom. Sarap ng inom oh. At kumuha na rin si Boy Sandig ng dahon ng bagik-ik na siyang gagawin namin na baso. Habang umiinom ako dito sa malamig na tubig, napakadaming huni ng ibon na aking naririnig. Mga alimokon, kulasisi, tusing, kalaw, tayantan, mga ibon na bunsurot at iba pang klase-klaseng ibon. Malapit na kami sa aming kubo. Ito, nagdala na rin ako ng kahoy na panggatong. Meron pang kulat oh. Yan. Itim at puti yung kulay. Ito na ang aming kubo. Ito ang sa chapter 1 na hindi natapos. Trapa lang yung ilagay namin. Pagkatapos naming magpahinga ay nagsibak na si Bonsrini ng kahoy para makapagsaing na kami. At kumuha na rin siya ng balat ng kahoy na rami. Ito ang balat ng rami. Pantali namin sa gawin naming saingan. Si Boy Sandig naman ay gumawa ng apoy na gamit lang ang sinapsap na kahoy. Pagkatapos ay tinali na niya ang balat ng kahoy na rami. Ito ang aming saingan. Ito ang estilo namin sa paggawa ng apoy gamit ang sinapsap na kahoy. Maglagay lang ng kahoy na magsilbing sahig. Ipatong ang mga sinapsap na kahoy. Yung sinapsap na kahoy ay dapat manipis. Pagkatapos ay sindihan. Pag nag-apoy na, igatong ang mga sinapsap na kahoy. Pag malakas na ang apoy, igagatong na ang mga sinibak na kahoy. Pagkatapos makagawa ng apoy si Boy Sandig ay itinali na niya ang kaldero.
Si Bonsrini naman ay itinanim ang mga tanglad na dinala namin. Sa susunod namin na balik dito ay magtanim din kami dito ng atsa, luya, sili at iba pang mga pangpalasa. Dahil kapag kami ay mag-spear fishing ay dito na kami kukuha ng mga lamas. Pagkatapos naming magsaing, tanim muna namin itong seedling na dala namin. At maghanap na rin kami dito ng ubod ng pugahan para ulamin namin ngayong tanghalian. Dito muna, basahin muna natin ng tubig. Naano talaga sila sa init yung kanilang mga dahon ba. Yan. Maganda na yung Gandang kahoy ito, gisok. Maganda na yung kanilang ano ba? Pakiramdam. Dito lang muna to. Pakiramdam. Kasi gagawa pa tayo ng patwi. Dito lang muna. Diyan sa diyan na muna. Dito tayo magsimula. Dito tayo magsimula. Gagawa kami dito ng patwi hanggang doon sa Bagokbok. Lilinisan namin ito at gagawa ng patwi hanggang doon sa Agsaman. Atam na namin ang iba't ibang klase ng kahoy ang gilid ng patwi. Pero sa ngayon hanggang sa mabot lang muna sa 6 na seedling. May natumba pala dito na pugahan Tingnan natin kung meron bang abatod. Tuktukin mo daw Bem doon sa taas. Sa kaniyang katawan. Ito, makilala natin ito kung merong laman na abatod o wala. Walang laman to. Tingnan natin. Wala. Liniperan. Nalalanta na. Lanta na. Wala na ito. Wala na pala. Matigas. 6 na seedling yun. 3 dito. Tapos 3 dito. Medyo naka-recover na sila na nabasa ng tubig. Pagkatapos naming maglinis ay tinanim na namin ang similya ng kahoy na gisok. Pagkatapos naming magtanim ay kumuha kami ng bagtok para gamitin namin sa pagdilig ng mga seedling. Apat. Ito may baluno pa sa ilalim ng bato. Pwede ito makain. Nilinisan namin ang bagtok para gawin na lang din namin itong organic tumbler. Lagyan namin ito ng tubig para diligan namin yung mga seedling. Wow, ayos na. Tapos na kami magtanim ng mga seedling. May dala kami na organic tumbler. Dahil maghanap kami ng ubod ng pugahan para aming iulam ngayon na tanghalian. Patingin ang mga organic tumbler ni ba? Wow. May laman yan, no? Inom. Testing, inom. Sarap. Matibay.
Dito may pugahan. May alingatong pala sa katabi ng pugahan. Oh. Ito ang pugahan. Yan. Masarap na gulay dito sa gubat. Ito na ang ubod ng pugahan mga tol. Ulamin namin ngayon. Ng tanghalian. Pagkatapos namin kumuha ng ubod ng pugahan ay bumalik na kami sa aming kubo. Inilagay ni Boy Sandig ang kanin sa dahon ng abaka. Si Bonsrini naman ay niluto na ang nakuha naming ubod ng pugahan. Wow, sarap ng ulam ah. Ubod ng pugahan na may tanglad at sili. Ayan o, ubod ng pugahan. Rap. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga saglit at nilinisan namin ang loob ng kubo. Wow, maliwalas na sa paningin. Nang malinis na sa loob ay dito naman sa labas ang aming nilinisan. Pagkatapos naming maglinis ay nagantay muna kami ng gabi at pumunta sa ilog para manghuli ng pangulam sa hapunan. Pero ayun, dalawa. Malaki yung isa. Ayun. May dalawang hipon dito na nagapanggapang sa mababaw na parte lang ng tubig. Biglain mo, biglain. Huli? Uli. Oh. Wow. Eh? Ayan na. Alam na. Ano yung mga saman? Hipon. Agaga! Agaga! Aga! 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 Aray! 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 Aga! 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 Agay! Agay! Ah! Kumada. Ah! Oh? Napaka... Tingnan mo. Napakalaki na ano, yung ngipin, napakalaki na yung ngipin, dalawa oh. Kaya pala napakasakit. Bim, yung isa Bim, ayun Bim mo. Yung, Yung dito sa, dito ba sa taas? wala. Tingnan natin be. Hipon. Malaki. Yan. May mga hipon na kaming nahuli at sa aming pagpatuloy pa ay nakakita kami dito ng ahas. Yun na ang ahas, nakatago na sa bato. Napakan. Napakan ko. Ano yan? Dalapakan. Ito ang ano? Napakan. Ito ang native na janitor.
Native janitor fish. Pagdating namin sa aming kubo ay agad namang nagpainit ng mantika si Bones Rene para krispihin namin ang nahuli naming palaka. Wow, ang ganda ng kulay ng palaka, pula-pula. Tingin pa lang, crispy na. Pagkatapos makrispy ang mga palaka ay agad naman naming niluto ang mga hipon. Sinabaw namin ang mga hipon at linagyan ng maraming sili. Wow, sarap. Hipon. Daming hipon. Kahit madali lang tayo ba, pero dami pa ring hipon na huli natin. Ang sili para ding hipon. May palaka pa. Ah. Sarap ng Hapunan kain. tayo guys. Crisping palaka. Ah, sarap ng Akin, crisping palaka. Ah, sarap din. crunchy. Sayo. Tingnan natin. Ah, sarap crisping palaka. Ah, sarap. Napakasarap. Pagkatapos naming kumain ay umuwi kami kahit gabi na. At kinabukasan ay pumili kami ng gagawin naming main campsite. Doon sa ibaba, sa may Agsam, doon ang campsite namin, yung kubo na ginagawa namin para pag sa tuwing mamamana kami o mag-spear fishing, may kubo kami doon na matitirihan. Tapos ngayon, dito kami gagawa ng main site talaga namin. Kasi malapit sa kuryente, malapit sa karsada, at may tubig din. Habang pinagpatuloy naming i-develop ang campsite namin doon sa area na lolo namin, mayroon din kaming main site dito. Nang makapili na kami ng main campsite ay agad naming pinagtulong-tulungan ang pagpatayo ng kubo. Yan. Yan, matibay. Gagamit na kami dito ng pako pero sa ngayon mga sanga lang muna ng kahoy. Patong mo yung isa. Ay, ganyan. Pantay ba? Pantay ba? Kunin mo yung isang sanga, Ben. Ano mo dito, papunta rito, Ben. Itong kahoy, pasok mo pa kunti. Hop, ganyan. Ganyan lang. Tama na. Ito ang balat ng kahoy ng rami. Ito ang ginagawa naming pangtali. Gumamit din kami dito ng balat ng kahoy na rami na siyang temporaring pangtali. Nang mabuo na namin ang lalagyanan ng sahig ay nananghalian muna kami. Umuwi muna kami dito sa kubo namin, dito sa tabi ng kalsada. Hindi namin inasahan na may mag-sponsor ng isda. Ayan o. Diwit na isda. Salamat sa nag-sponsor nitong isda na diwit. Ito na ang sabaw ng isda na diwit na may dahon ng sili. Lagyan ng laman. Ayan. Sarap oh. Ang laki naman ng laman yan. Wow. Ito ang ulam namin ngayon. Hindi inasahan na grasya. Salamat sa nag-sponsor nito na isda na diwit. Sarap. Talaga. Anghang. Masabaw. Pagkatapos naming mananghalian, ito na ang sitwasyon sa paligid namin. Hindi na makita yung mga kahoy. Manguha kami ngayon ng kawayan para aming gawing sahig. Grabe yung fogs, mas lalong lumalamig. Sa ngayon, ang area na ito ay madamo pa
abangan na lang natin sa susunod na mga chapter kung ano pang pwede naming magawa dito na ma-develop ito. Tag-ulan na rin kaya maaring hindi pa kami makapag-spear fishing kaya dito muna kami. Hanggang dito na lang muna ang video namin sa chapter 2 mga tol. Maraming salamat sa panonood. Kitang-kita na muli sa chapter 3. God bless at ingat po sa lahat.